Ako si Clara, isang guro sa elementarya, at sa loob ng maraming taon, ang aking buhay ay umiikot sa pagtuturo. Hindi ko akalain na ang pagiging guro ay magdadala sa akin sa isang hindi ko malilimutang paglalakbay kasama ang aking matalik na kaibigan na si Mia. Pareho kaming may pangarap na makatulong sa mga bata, ngunit ang aming misyon sa liblib na lugar ay nagbigay ng kakaibang kulay sa aming buhay. Isang araw, habang abala kami ni Mia sa pagtuturo, dumating ang isang liham mula sa pamunuan ng paaralan. Naglalaman ito ng alok para sa amin na magtungo sa isang liblib na baryo upang magturo. Agad na umusbong ang aming kuryosidad at pagnanasa na makapagbigay kaalaman sa mga batang halos hindi naaabot ng edukasyon. Ngunit sa likod ng aming kasiyahan, may bakas ng kaba at pag-aalinlangan sa kung ano ang aming haharapin. Sa aming pagdating sa liblib na baryo, sinalubong kami ng malamig na hangin at tahimik na kapaligiran. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy na tila lumana. Ang mga tao ay nakatingin sa amin na may halong pagkamangha at pag-aalinlangan. Ang baryo ay puno ng mga bata, ngunit kapansin-pansin ang kawalan ng paaralan. Sa kabila ng kawalan ng pasilidad, hindi namin magagawang talikuran ang aming misyon. Alam namin ni Mia na ang aming layunin ay higit pa sa personal na kaginhawahan. Sa unang araw ng aming pagtuturo, napansin namin ang kakaibang katahimikan ng mga bata. Hindi sila sanay sa ganitong klase ng interaksyon. Ngunit sa aming pagbibigay ng mga leksyon, unti-unting nagliwanag ang kanilang mga mata, tila natututo silang mangarap at maghangad ng mas maayos na kinabukasan. Ang bawat abot ng kanilang kamay upang makuha ang lapis ay simbolo ng kanilang pagnanasa para sa kaalaman. Ngunit hindi lahat ng bahagi ng aming paglalakbay ay puno ng liwanag. Sa isang pagkakataon, habang kami ay nasa gitna ng pagtuturo, isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Siya ay tila puno ng galit at hinamon kami ng mga tanong. Bakit kayo nandito? Wala kayong karapatan na magturo sa mga batang ito. Ang sabi niya, lumikha ito ng tensyon sa paligid at sa sandaling iyon, naramdaman namin ang bigat ng responsibilidad na aming pinasan. Hindi namin akalain na sa likod ng simpleng pagnanais na makatulong, may mga tao palang tututol sa aming layunin. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng babala na kami ay umalis, ngunit sa kabila ng kanyang banta, nanatili kaming determinado. Alam namin ni Mia na ang aming misyon ay mahalaga at ang pagbibigay ng pag-asa ay hindi dapat hadlangan ng kahit anong balakid. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti naming nakilala ang mga bata, pati na rin ang kanilang mga pangarap. Ang bawat kwento ay nagbigay inspirasyon sa amin. Ngunit sa kabila ng aming dedikasyon, patuloy pa ring bumabalik ang matandang lalaki, tila hindi nawawala ang kanyang pagdududa sa aming intensyon. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng misteryo sa aming paglalakbay. Sa isang gabi, habang kami ni Mia ay nag-uusap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, narinig namin ang mahihinang yabag sa labas ng aming tinutuluyan. Sa aming paglabas, isang batang lalaki ang nakatayo. Sa kanyang mga mata ay makikita ang takot at pag-aalala. May nangyari po, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng kaba, tila may mas malalim na suliranin na kailangan naming harapin. Ang kanyang mga susunod na salita ay nagbigay ng matinding twist sa aming kwento. Sila po ay may balak na hindi maganda sa inyo, ang sabi ng bata. Sa sandaling iyon, naramdaman namin ang bigat ng desisyon na aming ginawa. Ang aming pagnanasa na magturo ay hindi lamang simpleng misyon, ito ay naging isang laban para sa katarungan at pag-unawa. Sa gabing iyon, nagniningning ang buwan, ngunit sa aming puso ay may pag-aalala sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa tuwing babalikan ko ang mga araw na iyon, tila ba isang panaginip ang lahat. Ako si Lira at kasama ko si Mateo, kapwa guro na naglalakbay sa liblib na lugar ng Sitio Maligaya. Hindi namin inasahan ang mga pagsubok na kakaharapin,
Ngunit sa kabila ng lahat, ang aming adhikain ay patuloy na nag-aalab. Pagdating namin sa sitio, agad naming napansin ang kawalan ng mga pasilidad. Ang eskwelahan ay isang maliit na kubo na may bubong na yari sa nipa at dingding na halos butas-butas. Mga simpleng upuan at mesa lamang ang mayroon at isang lumang pisara na halos hindi na mabasa. Ngunit sa kabila ng kakulangan, ramdam namin ang pag-asa sa mga mata ng mga bata. Sila ang dahilan kung bakit kami narito upang magbigay ng kaalaman at pag-asa. Si Mateo ay palaging puno ng enerhiya. Lira, kaya natin ito. Ang mahalaga, nandito tayo para sa kanila. Wika niya habang inaayos ang pisara. Ako naman, bagamat may bahid ng kaba, ay humugot ng lakas mula sa kanyang determinasyon. Kami ay nagsimulang magturo sa simpleng paraan, ngunit puno ng pagmamahal at dedikasyon. Isang araw, habang abala kami sa pag-aayos ng mga leksyon, lumapit sa amin si Rosa, isang batang mapagmasid at puno ng tanong. Guro, bakit po sa libro ang mundo ay bilog? Tanong niya sa amin. Napangiti ako at sinimulang ipaliwanag ang heograpiya sa paraang maiintindihan niya. Si Mateo naman ay kumuha ng prutas, isang dalandan, at ginamit ito bilang modelo ng mundo. Napuno ng halakhak ang silid-aralan, isang tanda na ang pagkatuto ay hindi kailangang maging seryoso. Palagi. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nababago ang aming pananaw. Hindi lamang kami ang nagtuturo, kami rin ay natututo mula sa kanila. Natutunan namin ang halaga ng simpleng pamumuhay, ang kasiyahan sa kabila ng kawalan at higit sa lahat, ang lakas ng komunidad. Sa aming mga paglalakbay patungong sitio, hindi namin maiwasang mapansin ang kagandahan ng kalikasan. Ang mga bundok na tila yumayakap sa amin, ang sariwang hangin na nagbibigay sigla sa bawat hakbang, at ang mga ngiti ng mga tao na palaging sumasalubong sa amin. Ang lugar na ito ay tila may sariling mahika, isang paalala na sa kabila ng lahat ng hirap, mayroong kagandahan at pag-asa. Ngunit isang araw, sa gitna ng aming pagtuturo, may kumalat na balita sa sitio. May natuklasan daw na lumang dokumento sa ilalim ng eskwelahan. Ito raw ay may kinalaman sa kasaysayan ng lugar at may mga nakasaad na kakaibang pangyayari. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, sabik na malaman ang nilalaman ng dokumento. Kami ni Mateo ay naging bahagi ng pagtitipon. Ang dokumento ay isang lumang sulat mula sa isang guro na nagmula sa kalapit na bayan. Nagsasaad ito ng isang lihim na kasunduan sa pagitan ng sitio at ng isang makapangyarihang grupo. Ang kasunduan ay tungkol sa pag-aari ng lupang kinatatayuan ng eskwelahan na tila may malaking halaga. Sa una, ito ay tila isang simpleng kasaysayan lamang, ngunit habang binabasa, unti-unti naming naramdaman ang bigat at panganib na dala nito. Ang mga tao ay nagugulumihanan. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang komunidad? Ang eskwelahan ba ay maaapektuhan? Kami ni Mateo ay nagsimulang magtanong-tanong, naghanap ng mga sagot. Sa kabila ng aming layuning magturo, kami ay nahaharap sa isang mas malaking responsibilidad. Ang lugar na ito, na naging tahanan na rin namin, ay tila may masalimuot na kwento na kailangan naming tuklasin. Habang nagtutulungan kami upang malaman ang katotohanan, isang gabi may kumatok sa aming pintuan. Isang matandang lalaki na tila mataas ang posisyon sa sitio ang lumapit sa amin. Mga guro, may dapat kayong malaman, wika niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang kasunduan ay may bisa pa. Kailangan natin itong ayusin bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Ano ang aming kakaharapin? Paano namin matutulungan ang komunidad na ito? Ang aming layuning magbigay ng edukasyon ay tila nadagdagan ng tungkulin na protektahan ang kanilang kinabukasan. Ang paglalakbay na ito, na nagsimula sa simpleng adhikain, ay tila may mas malalim na dahilan.
Sa puntong iyon, napagtanto namin ni Mateo na ang aming pagkakaibigan at pagiging guro ay masusubukan. Ang sitiyo na ito na aming minahal ay nangangailangan ng aming tulong. Ang aming karunungan ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa buong komunidad. At sa pagtatapos ng gabi, habang kami ay nag-uusap, isang tanong ang bumabagabag sa amin. Ano ang magiging kapalaran ng Sitio Maligaya? Matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa eskwelahan, muli kaming nagkita ni Aling Nena sa likod ng lumang silid-aralan. Siya ang aking kasamang matagal ko ng kaibigan, kapwa guro na may pusong nag-aalab para sa edukasyon. Sa kabila ng aming pagod, hindi maikakaila ang sigla sa aming mga mata tuwing kami mag-uusap tungkol sa mga batang aming tinuturuan. Alam mo, Mila, bungad ni Aling Nena habang aming pinagmamasdan ang papalubog na araw mula sa bintana. Napapansin ko ang pagmamahal ng mga bata sa pag-aaral. Tila ba nadarama nila ang bawat kasaysayang ikinukuwento natin. Tama siya, kahit pa mahirap ang sitwasyon sa liblib na lugar na ito, ang pagnanais ng mga bata na matuto ay hindi matatawaran. Mula sa mga lumang aklat na aming naipon, ang kanilang mundo ay unti-unting nabubuksan sa mga posibilidad na dati hindi nila lubos na maisip. Sa tuwing kami maglalakad pa uwi, hindi namin maiwasan ang mag-usap tungkol sa mga pangarap namin para sa mga bata. Si Aling Nena, sa kabila ng kanyang edad, ay palaging puno ng ideya kung paano pa namin mapapabuti ang aming pagtuturo. Ako naman, bagamat mas bata, ay napupukaw ng kanyang dedikasyon. Sa tingin mo ba, kaya nating makapagsimula ng isang maliit na aklatan dito? Tanong ko sa kanya isang gabi habang kami naglalakad sa makipot na daan pa uwi. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Bakit hindi? Simulan natin sa mga donasyon at baka sakaling may makapansin sa ating adhikain. Nagumpisa kami sa paglikom ng mga aklat mula sa aming sariling mga koleksyon at sa mga kaibigan na may parehong hangarin. Hindi nagtagal, nagkaroon kami ng maliit na silid na puno ng mga aklat na iba-iba ang nilalaman, mula sa mga kwento ng alamat hanggang sa mga librong pang-agham. Ang aming maliit na aklatan ay naging kanlungan ng mga bata tuwing hindi oras ng klase. Nakikita ko ang mga mata nilang nagliliwanag habang nahahanap ang mga pahina ng kanilang paboritong kwento. Minsan, ang mga magulang nila ay sumasama, nagbabasa sa tabi ng kanilang mga anak at doon ko nakita ang tunay na halaga ng aming ginagawa. Ngunit isang araw, habang abala kami sa pagtatala ng mga bagong dating na aklat, biglang dumating si Aling Nena na may dalang balita. Mila, may isang grupo ng mga dayuhan ang dumating sa baryo. Sila raw ay naglalakbay sa mga liblib na lugar para magbigay ng tulong. Napuno ng pag-asa ang aking puso. Kaya ba nilang tulungan ang ating aklatan? Oo, sagot niya, ngunit may isang kondisyon. Nais nilang makipag-usap sa atin tungkol sa posibleng pagbabago sa kurikulum na itinuturo natin. Nagkataon din na ang grupo ay nagmula sa isang organisasyong kilala sa kanilang makabagong pamamaraan sa edukasyon. Kaagad kaming nagtakda ng pulong upang malaman ang kanilang mga plano. Sa araw ng pulong, puno ng kaba ang aking dibdib. Ang posibilidad ng pagbabago ay palaging may kaakibat na pangamba, ngunit sa likod nito ay may pag-asa na mas mapabuti ang aming ginagawa. Sa kanilang presentasyon, ipinaliwanag ng mga dayuhan ang kanilang layunin na gawing mas makabago at naaayon sa pandaigdigang pamantayan ng aming kurikulum. Bagamat maganda ang kanilang hangarin, hindi maiwasan ni Aling Nena ang magtanong, paano naman ang mga kwento at kaalamang nakabatay sa ating sariling kultura? Hindi ba't mahalaga rin na ito'y manatili? Napatigil ang pinuno ng grupo, tila nag-iisip bago sumagot. Nais naming magtulungan sa inyo upang hanapin ang balanse. Hindi namin layuning burahin ang inyong kultura,
kundi ito'y maisama sa mas malawak na konteksto. Sa aming pag-uusap, unti-unting naipaliwanag na ang kanilang layunin ay hindi upang palitan ang aming sistema, kundi upang ito'y mapabuti. Na maaari kaming magdagdag ng mga asignatura na magpapalawak ng pananaw ng mga bata sa mundo habang pinanatili ang kanilang ugat sa lokal na kasaysayan. Sa kabila ng kanilang paliwanag, hindi pa rin mawala sa aking isipan ang pangamba kung paano magtatagumpay ang pagbabago sa isang lugar na sanay sa tradisyonal na pamamaraan. Ngunit sa likod ng pangambang iyon, nandoon ang pagnanais na makakita ng bagong pag-asa para sa mga batang aming tinuturuan. Habang kami naglalakad pa uwi ni Aling Nena, nag-usap kami tungkol sa aming mga napagkasunduan. At sa gitna ng aming pag-uusap, napansin ko ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Isang ideya na tila bumubuo sa kanyang isipan. Mila, sabi niya sa akin, kung ilalapat natin ang kanilang kurikulum, bakit hindi natin gamitin ang pagkakataong ito upang makabuo ng isang mas espesyal na proyekto? Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti siya, puno ng misteryo at pag-asa. Isang proyekto na hindi lang magpapabuti sa edukasyon dito, kundi magbibigay inspirasyon sa mas marami pang lugar na tulad natin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang plano, ngunit ang kanyang determinasyon ay nagbigay ng bagong pag-asa sa akin. At sa kabila ng aming pagod, ang aming paglalakbay ay tila nagsisimula pa lamang. Ang pagbabago ay tila isang malaking hakbang, ngunit sa aming pinagsamang lakas, alam kong makakaya namin ito. Habang kami naglalakad sa madilim na daan pa uwi, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang bagong simula. Ngunit sa bawat hakbang, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, ano nga ba ang magiging wakas ng aming kwento? At paano kung ang aming pinakaaasam na pagbabago ay magdulot ng hindi inaasahang hamon? Sa likod ng mga tanong na ito, alam kong ang aming pagkakaibigan ni Aling Nena ang magpapatuloy sa amin, handa sa anumang pagsubok at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Sa ilalim ng mainit na araw ng Abril, napansin ko ang alikabok na sumasayaw sa hangin habang tinatahak namin ni Elena ang makipot na daan patungo sa baryo ng Sitio Talisay. Ang aming mga puso'y puno ng pag-asa at pananabik. Isang taon na rin mula ng una kaming dumating dito at sa panahong iyon ay tila mas umunlad ang aming mga estudyante. Ang kanilang mga ngiti at pagunlad ay patunay ng aming pagsisikap at dedikasyon. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi maikakaila ang mga hamon na aming hinaharap. Ang kawalan ng sapat na kagamitan at aklat ay laging nagiging hadlang, ngunit hindi iyon naging dahilan upang kami sumuko. Sa halip, ginamit namin ang lahat ng aming nalalaman upang makapagbigay ng makabuluhang karanasan sa pag-aaral para sa mga bata. Habang papalapit kami sa paaralan, naramdaman ko ang bahagyang pag-aalinlangan. Elena, hindi mo ba nararamdaman na may kakaiba sa araw na ito? Tanong ko habang pinagmamasdan ang paligid. Tumango siya, tila ba may nais ding sabihin. Ako man, may kutob, parang may hindi inaasahang mangyayari. Sagot niya habang kinakabahan na napatingin sa akin. Walang ano-ano'y may isang lalaki na naglalakad patungo sa amin. Siya ay bihis na bihis, halatang hindi taga rito. Nagpakilala siya bilang si Ginoong Ramirez, isang opisyal mula sa kagawaran ng edukasyon. Nagulat kami sa kanyang pagbisita, lalo na't wala kaming natanggap na anumang abiso. Magandang umaga po, Ginoong Ramirez. Ano po ang inyong pakay? Tanong ko, sinusubukang itago ang aking kaba. Mabuting umaga rin. May dala akong mahalagang balita. Sagot niya na may seryosong mukha. May bagong programa ang kagawaran na naglalayong pag-isahin ang ilang mga paaralan sa liblib na lugar. At ang inyong paaralan ay isa sa mga napili. Napatingin ako kay Elena at kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kung maisa sa katuparan ito,
maaaring mawawala ang paaralan sa Sitio Talisay at ang aming mga estudyante ay mapipilitang bumiyahe ng malayo para makapag-aral. Ngunit, Ginoong Ramirez, paano ang mga bata? Mahirap para sa kanila ang bumiyahe araw-araw. Pakiusap ni Elena, pilit na pinapaliwanag ang sitwasyon. Ito'y desisyon ng nakatataas, ngunit may panahon pa para makapaghanda. Sagot niya bago siya magpaalam at naglakad palayo. Habang nag-uusap kami ni Elena sa silid-aralan, naisip naming hindi ito maaaring mangyari. Marami kaming napagtagumpayan para lamang makapagtayo ng matibay na pundasyon ng edukasyon sa lugar na ito. Kailangan naming gumawa ng paraan. Ngunit paano? Habang nag-iisip ng mga hakbang, isang liham ang dumating. Isang liham mula sa isang hindi kilalang nagpadala. May paraan para mailigtas ang paaralan, ngunit dapat kayong magtiwala sa amin. Nakasulat doon. Walang pirma o anumang palatandaan kung sino ang nagpadala. Nagkatinginan kami ni Elena. Ano sa tingin mo, Miko? Paano kung ito'y isang patibong? Tanong niya. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Sagot ko. Ngunit kailangan nating maging maingat. Maaari tayong makipagkita sa kanila, ngunit hindi tayo dapat kumilos ng pabigla-bigla. Nagdesisyon kaming tugunan ang liham at makipagkita sa nagpadala. Sa kabila ng panganib, ito na lang ang natatanging pag-asa. Ngunit sa aming paglalakbay patungo sa usapan, hindi namin inasahan ang matutuklasan. Sa isang liblib na lugar sa likod ng bundok, doon naganap ang aming pagtatagpo. Ngunit ang aming bumulaga ay higit pa sa aming inaasahan. Nakita namin ang ilang mga guro at magulang, mga taong matagal na palang nagtutulungan sa likod ng mga pangyayari. Sila ang tunay na nagmamalasakit sa kinabukasan ng paaralan. Alam namin ang plano ng kagawaran, sabi ng isa sa kanila, si Mang Tonyo, isang magulang. Ngunit hindi kami papayag na mawala ang paaralan, kaya't nagtulungan kami upang makahanap ng solusyon. Mayroon kaming planong nakahanda, dagdag ni Aling Marta, ngunit kailangan namin ng tulong ninyo para maisakatuparan ito. Habang nakikinig ako, unti-unting nawawala ang aking pag-aalala. Ang pagkakaisa ng komunidad ang magiging susi sa aming tagumpay. Ngunit sa sulok ng aking isipan, may bumabagabag pa rin. Paano kung hindi sapat ang aming magagawa? Paano kung ang aming mga pangarap para sa mga bata ay hindi matupad? At sa kabila ng aming plano, isang hindi inaasahang sitwasyon ang naganap. Isang lihim ang lumitaw, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ngunit iyan ay isang kwento para sa susunod na kabanata. Sa aming paglalakbay patungo sa liblib na lugar na aming pinili, hindi ko maiwasang magbalik tanaw sa mga unang buwan ng aming pagtuturo doon. Ako si Aling Nena, isang guro na matagal nang nagtuturo sa lungsod at kasama ko si Mang Leo, ang aking matalik na kaibigan at kapwa-guro. Sa una, tila isang hamon ang aming piniling landas. Ngunit sa kabila ng mga hadlang, lagi naming naaalala na ang layunin namin ay magbigay ng kaalaman sa mga batang salat sa edukasyon. Noong una, ang daan patungo sa kanilang komunidad ay tila walang katapusang liko at lubak. Ngunit sa bawat pag-ikot ng gulong ng aming lumang jeep, nararamdaman ko ang pagnanais na makapagbigay ng liwanag sa kanilang madilim na hinaharap. Isa itong misyon na hindi ko inakalang magdadala ng napakalaking pagbabago sa aking buhay. Pagdating sa lugar, sinalubong kami ng mga ngiti ng mga bata, mga ngiting puno ng pag-asa. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang pagkasabik na matuto. Ang kanilang mga magulang ay nagtipon-tipon sa maliit na kubo na nagsimula naming gawing paaralan. Sa simula, kakaunti pa lamang ang aming mga kagamitan, iilang libro, chalk at pisara. Ngunit sa kabila ng kakulangan, nagawa naming makapagturo sa tulong ng aming pagkamalikhain at determinasyon.
Isang araw, habang nagtuturo ako ng matematika, naramdaman ko ang pagod na dulot ng mahabang oras ng pagtuturo. Pinatulog ko muna ang klase upang makapagpahinga. Sa aking pag-iisa, napansin ko si Mang Leo na tahimik na nagmamasid sa malayo, tila may iniisip. Lumapit ako sa kanya upang alamin ang bumabagabag sa kanyang isipan. Nena, sabi ni Mang Leo, minsan naiisip ko, sapat na ba ang ginagawa natin para sa kanila? Napansin ko sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Alam ko kung gaano siya kadedikado sa kanyang trabaho, ngunit sa mga pagkakataong tulad nito, hindi maiiwasang pagdudahan ang ating kakayanan. Hinawakan ko ang kanyang balikat at sinagot siya, Leo, ang mahalaga ay ang puso natin sa pagtuturo. Sa bawat araw na nandito tayo, nagkakaroon sila ng pag-asa. At iyon ang pinakamahalaga. Nagpatuloy kami sa aming mga gawain at sa paglipas ng mga buwan, unti-unting umusbong ang pagbabago. Nakita namin ang pag-unlad ng mga bata, ang kanilang kasanayan sa pagbabasa, pagsusulat at mga simpleng pagsasanay sa matematika. Ang mga magulang ay naging mas aktibo sa kanilang pagkatuto at ang maliit na komunidad na ito ay nagsimulang mangarap ng mas magandang kinabukasan. Ngunit isang araw, habang nag-uusap kami ni Mang Leo tungkol sa mga plano naming gawing mas komprehensibo ang kurikulum, biglang dumating ang balita mula sa bayan. Isang grupo ng mga dayuhan ang nagnais na bumisita sa aming paaralan. Ayon sa kanila, nais nilang makilala ang aming komunidad at magbigay ng tulong sa mga bata. Sa una, kami ay nagalak. Ngunit sa paglipas ng mga araw, may kakaiba sa aking nararamdaman. Bakit bigla na lamang silang interesado sa lugar na halos hindi napapansin ng karamihan? Si Mang Leo ay tila walang kapantay ang kasiyahan sa pagdating ng mga bisita, ngunit isang bagay ang bumabagabag sa akin. Sa araw ng pagdating ng grupo, kami ay nagtipon sa kubo upang salubungin ang dayuhan. Sila ay puno ng enerhiya, dala ang mga makabagong kagamitan at mga pangako ng mas maayos na edukasyon. Sa kanilang pag-uusap, napansin ko ang isang kakaibang tono. Parang may agenda silang hindi nila sinasabi. Nagsimula silang magtanong tungkol sa lupaing kinatatayuan ng aming paaralan, mga tanong na tila may mas malalim na kahulugan. Habang patuloy ang kanilang pagbisita, nagkaroon ako ng pagkakataong makausap ang isa sa mga miyembro ng grupo. Sa kanyang mga sinabi, unti-unting nabuo ang aking hinala. Ang kanilang interes ay hindi lamang sa edukasyon, kundi sa potensyal ng lupaing ito para sa kanilang negosyo. Sa huling gabi ng kanilang pagbisita, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Kinausap ko si Mang Leo at binalaan siya sa aking nadiskubre. Leo, kailangan nating mag-ingat. Ang kanilang interes ay hindi lamang sa pagtulong. May mas malalim na dahilan kung bakit sila narito. Tila naguluhan si Mang Leo at sinagot ako, Nena, hindi ba't ito na ang pagkakataon natin para sa mas maayos na edukasyon para sa mga bata? Baka naman naiisip mo lang iyon. Gayunpaman, hindi ko maiwasang magduda. Sa aming pag-uusap, naramdaman ko ang pagtaas ng tensyon. Alam kong hindi ito ang oras para mag-away, ngunit kailangan naming magdesisyon. At sa harap ng aming pag-aalinlangan, nagkaroon ako ng mas matinding pagnanais na protektahan ang komunidad na aming minahal. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang susunod na araw. Kung paano ko sasabihin sa komunidad ang aming nalaman. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi ko hahayaang mawala ang aming pinaghirapan. Sa pagdating ng umaga, isang malaking desisyon ang aming kailangan gawin. Ngunit paano? Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang liblib na baryo ng San Isidro dahil sa mga pagsusumikap namin ni Andres. Bilang mga guro, hindi matatawaran ang aming determinasyon na maabot ang mga kabataan at magbigay sa kanila ng kaalaman na mag-aangat sa kanilang kinabukasan.
Ngunit sa kabila ng tagumpay na unti-unting nakikita namin, hindi maiaalis ang kaba sa aking dibdib. Isang umaga, habang abala kami ni Andres sa pag-aayos ng silid-aralan, naisipan kong maglabas ng mga lumang librong pangkasaysayan na may kinalaman sa mga sinaunang alamat ng ating mga ninuno. Andres, sa tingin mo ba ay magugustuhan ng mga bata ang mga kwentong ito? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan ng alikabok sa isang makapal na libro. Sigurado akong magugustuhan nila, lalo na kung ikaw ang magkukuwento. Sagot niya na may nangiti habang abala sa pag-aayos ng mga upuan. Ang aming pagkakaibigan ay tulad ng isang matibay na tulay na nag-uugnay sa amin sa isang layunin. Kahit pa may mga pagkakataong hindi kami nagkakaintindihan, lagi naming naaalala na ang aming misyon ay higit pa sa aming mga personal na alitan. Habang lumalalim ang araw, napansin kong dumarami ang mga ulap sa kalangitan, tila may paparating na bagyo. Nang sumapit ang hapon, nagsimula ng magdilim ang paligid at bumuhos ang malakas na ulan. Nagpasya kaming manatili sa paaralan kasama ang mga estudyante upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa kabila ng ingay ng ulan na tila walang tigil sa pagpatak, nagpasiya kaming ipagpatuloy ang aming klase. Lumapit ako sa harapan ng silid-aralan at nagsimula ng kuwento. Alam niyo ba ang alamat ni Bernardo Carpio? Isang higanteng may kapangyarihang pigilan ang paggalaw ng mga bundok. Hindi ko maiwasang mapansin ang takot sa mga mata ng mga bata habang nagkukwento ako. Lalo pang lumalakas ang hangin at tila nagbabanta ang bagyo. Sa gitna ng aking pagkukwento, biglang nagkaroon ng malakas na pagkulog na ikinagulat ng lahat. Napatigil ako sa pagsasalita at sinabihan ng mga bata na manatiling kalmado. Andres, kailangan nating gumawa ng plano. Bulong ko sa kanya habang palihim na tinitingnan ang labas. Ang tubig ay nagsisimula nang pumasok sa paaralan. Bumabaha na. Nagkatinginan kami ni Andres at sa sandaling iyon, alam kong kailangan naming mag-isip ng mabilis. Kailangan nating ilikas ang mga bata sa mas ligtas na lugar, sabi ni Andres na may determinadong tingin. May alam akong isang kuweba malapit dito. Madalas itong gamitin ng mga residente tuwing may ganitong sitwasyon. Agad kaming nag-organisa ng mga bata. Kahit patakot at nag-aalala, nagawa naming kalmahin sila. Ang bawat hakbang na aming tinahak sa gitna ng malakas na ulan at hangin ay tila isang pakikipagsapalaran. Sa kabila ng panganib, naroon ang aming paniniwala na kailangan naming iligtas ang mga bata. Nang makarating kami sa kuweba, sinikap naming masiguro ang kanilang kaligtasan. Ang mga bata ay nagsimulang maglaro at magkwentuhan. Unti-unting nawawala ang kanilang takot. Sa kabila ng aming pagod, ramdam ko ang kakaibang saya sa aming mga puso. Ang aming pagkakaibigan at pagkakaisa ay patunay na kahit sa harap ng panganib, may pag-asa. Ngunit habang nakaupo kami ni Andres sa isang sulok ng kuweba, hindi ko maiwasang mag-isip. Sa kabila ng aming tagumpay sa pagliligtas sa mga bata, may bumabagabag sa aking kalooban. Andres, bakit parang may kakaibang pakiramdam ako tungkol sa bagyong ito? Parang hindi ito karaniwang bagyo, tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga si Andres at tumingin sa akin ng may seryosong ekspresyon. Totoo, kaibigan. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaibang nangyayari sa baryo. May mga bulong-bulungan na may puwersang hindi natin nakikita. At ang bagyong ito, tila ito ay bahagi ng mas malalim na kwento. Ang kanyang sinabi ay nag-iwan ng matinding kaba sa aking dibdib. Sa pag-aakalang nalampasan na namin ang panganib, naroon pala ang mas malaking hamon na kailangan naming harapin. Ang aming misyon ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng kaalaman, kundi pati na rin sa pag-unawa at pagtuklas sa kung ano ang tunay na nangyayari sa baryo ng San Isidro. Habang patuloy ang pagpatak ng ulan sa labas ng kuweba, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano pa kaya ang mga lihim na nakatago sa likod ng bagyong ito?
at paano namin haharapin ang hamong ito ng magkasama. Sa gitna ng mga bulubundukin, kung saan ang liwanag ng araw ay tila may kahirapang umabot, ako, si Maria, at ang aking kaibigan at kapwa-guro na si Lisa ay nagpatuloy sa aming misyon na magbigay ng kaalaman sa mga batang sa liblib na lugar. Ang aming mga hakbang ay sinasabayan ng malamig na hangin na pumapasok sa bawat sulok ng aming katawan. Ngunit ang init ng aming layunin ay nagbibigay tatag sa aming paglalakbay. Nang araw na iyon, kami ay nagpasya na magtungo sa pinakamalayong baryo na hindi pa namin naaabot. Ang baryong ito ay kilala sa pangalan ng Salinong, isang lugar na tila bagay na limutan ng panahon. Sa aming pagdating, kami ay sinalubong ng nangiti ng mga bata na may mga matang puno ng pag-asa. Kahit na ang kanilang mga damit ay kupas at lumang-luma, ang kanilang mga ngiti ay tila bagong sibol na bulaklak sa gitna ng taglamig. Habang nagsisimula ang aming klase sa ilalim ng mga puno, ako ay napansin ng isang batang lalaki na nakaupo sa isang tabi. Siya ay may hawak na isang piraso ng papel na tila lumang aklat, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Ano ang hawak mo?" Ngumiti siya ng mahiyain at sinabing, "Ito po ay isang kwento na isinulat ko tungkol sa ating baryo." Hindi ko inaasahan ang kanyang sagot. Sa kabila ng kakulangan sa material na pang-edukasyon, naroon ang isang batang may pangarap na maging manunulat. Agad akong napuno ng inspirasyon. "Pwede ko bang basahin?" Tanong ko. Tumango siya at iniabot sa akin ang papel. Habang binabasa ko ang kanyang kwento, nakita ko ang husay at lalim ng kanyang mga salita. Isa siyang likas na manunulat. Ang kanyang kwento ay puno ng pag-asa at pagmamahal para sa kanyang komunidad. Isa sa mga dahilan kung bakit kami naririto, upang magbigay ng inspirasyon at pag-asa. Kasabay ng aming pagtuturo, kami ni Lisa ay nagdesisyon na tulungan siya. Nagpasya kaming magdala ng ilang gamit pang edukasyon na makakatulong sa kanyang pag-unlad. Sa bawat araw na dumadaan, nagiging mas malapit kami sa mga bata at sa komunidad. Ang aming puso ay unti-unting napuno ng pagmamahal sa kanila. Ngunit isang araw, habang kami ay nagtuturo, may isang balita na dumating na nagpatigil sa amin. Isang mensahero mula sa bayan ang nagdala ng liham na nagsasaad ng isang mahalagang impormasyon. Ang gobyerno ay may planong gawing minahan ang lugar na ito. Ang baryo ng Salinong, ang tahanan ng mga bata, ay nasa panganib na mawala. Hindi ko alam kung paano sasabihin ito sa mga bata. Paano mo ipapaliwanag sa kanila na ang kanilang tahanan, ang lugar kung saan sila nagkaroon ng mga pangarap, ay maaaring maglaho? Si Liza ay nagbigay ng mungkahi na magdaos ng pagpupulong kasama ang mga matatanda ng baryo upang makahanap ng solusyon. Sa gabing iyon, kami ay nagtipon sa gitna ng baryo, sa liwanag ng mga gasera. Ang mga mukha ng mga tao ay puno ng pag-aalala, ngunit may halong determinasyon. "Hindi natin hahayaang mawala ang ating tahanan," sabi ng isang matandang lalaki. "Dapat tayong lumaban." Kami ni Liza ay nag-alok ng aming tulong, hindi lamang bilang mga guro, kundi bilang mga kaibigan ng baryo. Sa aming pag-uusap, isang ideya ang lumitaw, gumawa ng isang petisyon at mangalap ng suporta mula sa ibang lugar. Nagsimula kami ng kampanya na naglalayong protektahan ang Salinong. Habang lumalalim ang gabi, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol sa batang manunulat na nakita ko. Ano ang mangyayari sa kanyang mga kwento kung mawawala ang kanyang tahanan? Sa paglipas ng mga araw, ang aming kampanya ay nag-umpisa nang magkaroon ng bunga. Ang balita tungkol sa baryo ng Salinong ay umabot na sa iba't ibang panig. Ngunit sa kabila ng aming pagsisikap, ang oras ay tila mabilis na lumilipas at ang banta ng pagmimina ay patuloy na lumalapit. Sa isang hapon, habang kami ay abala sa pagtuturo, isang kakaibang ingay ang aming narinig.
Ang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay tila bagay gumagalaw. Bigla kaming natigil, ang aming mga mata ay nagtagpo ni Liza. Ano ito? Isang lindol? O isang senyales ng darating na pagbabago? Sa mga oras na iyon, ang aming puso ay puno ng kaba at hindi maipaliwanag na takot. Alam namin na ang aming misyon ay hindi pa tapos. Ang aming paglalakbay ay patuloy. Ngunit sa likod ng bawat hakbang namin ay ang tanong, magagawa ba naming iligtas ang baryo ng Salinong? Sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan, isang bagay ang malinaw sa aming puso. Hindi kami susuko. Ang laban para sa edukasyon at pag-asa ay hindi natatapos dito. Ang baryo ng Salinong ay patuloy na magiging inspirasyon sa amin at ang kwento ng batang manunulat ay magiging gabay sa aming paglalakbay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at pag-asa, naroon ang pangambang hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ng ilang buwan ng masusing paghahanda at hindi mabilang ng mga pagpupulong, dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat sa aming munting komunidad. Sa wakas, ang paaralan na aming itinayo kasama ang mga residente ng liblib na lugar na ito ay nakatayo na. Isa itong simbolo ng pagkakaisa at determinasyon, bunga ng walang pagod na pagtutulungan at sakripisyo ng bawat isa. Ako si Minda, isa sa 2 guro na nangarap na magbigay kaalaman sa mga batang tila nakalimutan na ng lipunan. Kasama ang aking matalik na kaibigan at kapwa-guro na si Rina, sinimulan namin ang proyektong ito na tila imposible. Sa bawat hakbang ng aming paglalakbay, napagtanto namin ang halaga ng edukasyon at kung paano ito makapagbubukas ng pintuan sa mas maliwanag na kinabukasan. Nang buksan ang mga pinto ng paaralan, agad kaming sinalubong ng mga ngiti at halakhak ng mga batang sabik matuto. Naramdaman ko ang pag-agos ng tuwa at saya sa aking puso habang pinagmamasdan ko ang kanilang mga mata na puno ng pag-asa. Isa itong eksena na hindi ko malilimutan. Isang alaala na magpapaalala sa akin kung bakit ko piniling maging guro. Habang naglalakad kami ni Rina sa pasilyo, napansin namin ang mga haligi at dingding na puno ng mga larawan ng mga batang naglalaro, nag-aaral at nangangarap. Para kaming nasa isang munting museo ng pag-asa. Alam ko na ang bawat larawan ay may kwento at ang bawat kwento ay bahagi ng mas malaking pangarap na nais naming makamit. Sa gitna ng kasiyahan, hindi ko maiwasang mapansin ang pag-aalala sa mukha ni Rina. Tinanong ko siya kung may problema ba, ngunit ngumiti lamang siya at sinabing, "Wala ito, Minda. Siguro pagod lang ako." Gayunpaman, alam kong may bumabagabag sa kanya, ngunit minabuti kong huwag na muna siyang kulitin. Alam kong sa tamang panahon ay kusa niyang ibabahagi sa akin ang kanyang saloobin. Sa aming unang araw ng klase, puno ng saya at ingay ang bawat sulok ng paaralan. Nagpakilala kami ni Rina sa mga mag-aaral at ipinaliwanag ang mga layunin namin para sa kanilang edukasyon. Habang nagkukwento ako tungkol sa mga nakaraang karanasan ko bilang guro, napansin ko ang isang batang lalaki sa likuran na tila walang gana. Nakayuko siya at abala sa pagdududel sa kanyang kwaderno. Nagpa siya akong lapitan siya pagkatapos ng klase. "Kamusta ka, iho?" Tanong ko sa kanya. "Meron bang bumabagabag sa iyo?" Tumingin siya sa akin at may lungkot sa kanyang mga mata. "Wala po, Ma'am Minda. Sanay na po akong ganito." Sagot niya. "Sanay sa ano?" Usis ako. "Sanay na sa pakiramdam na palaging naiiwan. Parang lagi akong may hinahanap na hindi ko mahanap." Naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Alam kong may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang sinasabi. Ipinangako ko sa sarili ko na tutulungan ko siyang hanapin ang kanyang hinahanap kahit hindi ko pa titiyak kung ano iyon. Habang papauwi, napansin ko si Rina na nakaupo sa ilalim ng puno, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang balikat. "Rina,
Ano ba talaga ang bumabagabag sa iyo? Tanong ko. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso sa mata. Minda, may isang bagay akong natuklasan habang nag-aaral tayo kasama ang mga bata. Sabi niya, may isang lihim na hindi ko alam kung paano sasabihin sa iyo. Naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. Ano iyon, Rina? Ano ang natuklasan mo? Tanong ko, sabik na malaman ang kanyang sasabihin. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa loob ng paaralan. Nagmadali kaming pumunta sa pinanggagalingan ng ingay at laking gulat namin nang makita ang isang grupo ng mga bata na nakatayo sa harap ng isang pinto na tila hindi pa namin nakikita dati. Nang buksan namin ang pinto, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga lumang aklat at kagamitan na tila matagal nang nakatago. May kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin habang iniisa-isa ko ang mga bagay na nasa loob ng silid. Tila ito'y isang piraso ng nakaraan na matagal nang nakalimutan. Habang kami ni Rina ay abala sa pag-iinspeksyon sa silid, napansin ko ang isang matandang larawan sa dingding. Isa itong larawan ng mga batang nakangiti, ngunit ang isa sa kanila ay may hawig kay Rina. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Minda, bulong niya. Parang nakita ko na ang batang ito at may alam ako tungkol sa silid na ito. Biglang may bumagsak na libro mula sa itaas ng estante. Nagdulot ito ng alikabok at ingay, ngunit sa halip na takot, lalo akong naging interesado sa mga bagay na natuklasan namin. Habang tinitingnan ko ang libro, nakita ko ang mga pahina na puno ng mga lumang tala, mga lihim na tila naghihintay na maipahayag. Napatingin ako kay Rina at nakita ko ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Rina, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tanong ko. Ngunit bago pa man siya makasagot, may narinig kaming yabag mula sa malayo, papalapit sa silid. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang mga lihim na natuklasan namin ay mas malaki at mas makabuluhan kaysa sa inaakala namin. At sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumulong sa aking isipan. Ano pa kaya ang mga hindi namin alam tungkol sa lugar na ito at sa aming layunin dito? Sa liblib na baryo ng Sierra Verde, kami ni Lila ay naging mga tagapagdala ng liwanag sa madilim na sulok ng kawalang kaalaman. Ang aming mga hakbang ay tila mga pintig ng puso ng lugar na ito. Bawat hakbang ay may dalang pag-asa. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman naming lumalalim ang aming koneksyon hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa komunidad na aming sinisikap na pagsilbihan. Isang araw, habang kami ay nakaupo sa lilim ng isang matandang puno ng akasya, napansin ko ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Lila. May problema ba, kaibigan? Tanong ko, hinahaplos ang kanyang likod upang ipadama ang aking suporta. Alam mo, Migo, simula niya, ang tinig ay puno ng pag-aalala. Lagi kong naiisip kung sapat na ba ang ginagawa natin para sa kanila. Parang ang dami pa rin nilang pangarap na hindi nila kayang abutin dahil sa limitadong pagkakataon. Natahimik ako. Sa kabila ng aming pagsisikap, mahirap talagang makipagkumpetensya sa mga hadlang na dala ng kahirapan. Ngunit hindi kami susuko. Hindi kami titigil hanggat may natitira pang pangarap na nangangailangan ng tulong upang lumipad. Sa mga susunod na araw, mas pinagsikapan naming palawigin ang aming mga programa. Nagplano kami ng isang paglalakbay papuntang bayan upang dalhin ang ilang piling estudyante sa isang mas malawak na mundo kung saan makikita nila ang pag-asa sa labas ng kanilang munting baryo. Pinag-ipunan namin ito ng matagal at ang bawat sentimo ay nagmula sa aming sariling bulsa. Ang aming pagtutulungan ay nagpalakas sa aming determinasyon. Dumating ang araw ng paglalakbay. Pinili namin ang 5 estudyante na may angking talino at sipag. Sila'y sina Ana, Thomas, Belen, Miguel at Sita. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan
habang sila'y papunta sa bayan sakay ng isang lumang jeepney. Sa biyahe, hindi maipinta ang kanilang mga ngiti habang kami ni Lila ay nagpaliwanag kung ano ang kanilang aasahan sa bayan. Ang kanilang kuryosidad ay nagbigay inspirasyon sa amin na lalo pang magpunyagi. Pagdating sa bayan, dinala namin sila sa isang museo, isang bagay na hindi pa nila nakikita sa kanilang buhay. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha habang nakikita ang mga sinaunang artifact at mga likhang sining. Gusto ko ring gumawa ng ganito balang araw, bulong ni Thomas habang tinitingnan ang isang eskultura. Habang kami ay nagpapahinga sa parke ng bayan, napansin ko ang isang pamilyar na mukha sa gilid ng aming paningin. Hindi ko agad matukoy kung sino ito, ngunit may kakaibang kirot sa aking puso na dulot ng kanyang presensya. Hindi ko maalis ang aking mata sa kanya. Lumapit siya sa amin, nakangiti. Migo, ikaw ba yan? Tanong ng lalaki, tila may halong pagtataka at tuwa. Oo, ako nga, sagot ko, pilit na inaalala kung saan kami nagkakilala. Pasensya na, pero parang hindi kita maalala. Si Mateo ito, dati mong estudyante sa Maynila. Sagot niya, ang tinig ay puno ng sigla. Isa na akong guro ngayon at nagkataon lang na nagbabakasyon ako dito. Nagulat ako. Isang estudyante na aking tinuruan noon, ngayon ay isa ng guro. Ang pangarap na itinanim ko sa kanya ay nagbunga na pala. Mateo, hindi ko akalain. Ano ang ginagawa mo rito? Tanong ko, puno ng pagkamangha. Nagbabakasyon lang, pero plano kong bumalik sa Maynila para sa isang mahalagang proyekto. Pero ikaw, anong ginagawa mo rito sa liblib na lugar? Tanong niya, tila interesado sa aming misyon. Habang pinapaliwanag ko sa kanya ang aming layunin, napansin ko ang pagliwanag ng kanyang muka. Alam mo, Migo, may plano akong bumalik sa Sierra Verde sa susunod na buwan. Gusto kong makipagtulungan sa inyo. Sabi niya, puno ng determinasyon. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Hindi kami nag-iisa sa aming laban. May mga tao rin pala na nagtataglay ng parehong adhikain. Ngunit sa kabila ng saya, may bumabalot na kaba sa aking dibdib. Sa aming pagbalik sa baryo, may natanggap kaming balita na ikinagulat namin ni Lila. Ang baryo ay nagbabanta na ipasara ang aming paaralan. Isang grupo ng mga makapangyarihang tao ang gustong gawing komersyal na lugar ang Sierra Verde. Ang aming pinaghirapan ay tila mauuwi sa wala. Paano namin haharapin ang hamong ito? Ang baryo na pinagsikapan naming tulungan ay nanganganib na mawala. Ang aming mga pangarap ay muling sinusubok ng tadhana. At sa puntong iyon, alam naming kailangan na namin ng tulong ni Mateo at ng komunidad. Ngunit sapat ba ang aming lakas at pagkakaisa upang labanan ang makapangyarihang puwersa? Sa gitna ng aming pag-aalala, isang bagay ang tiyak, hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng makikitid at mahahabang daan patungo sa liblib na barangay ng San Isidro, tila walang pagod ang aking mga paa sa paglakad. Kasama ko si Ernesto, ang aking matalik na kaibigan at kapwa-guro, na ngayoy tila hindi alintana ang masungit na panahon. Ang ulan ay tila walang tigil na pumapatak, ngunit ang layunin namin ay mas matibay kaysa sa bagyong dinaranas ng aming paligid. Nang marating namin ang maliit na paaralan, sinalubong kami ng mga batang may ngiti sa kanilang mga labi. Mga batang nagtitiis sa hirap ng buhay ngunit puno ng pag-asa. Ang kanilang mga matay tila nagsasabing, narito na ang aming mga guro. Agad kaming nagtungo sa silid-aralan na puno ng mga lumang upuan at pisara. Hindi alintana ang kakulangan sa materyales, sinimulan naming ituro ang mga aralin ng araw. Si Ernesto, na may kakaibang husay sa matematika, ay nagpakita sa mga bata ng mga simpleng paraan upang maunawaan ang konsepto ng pagbilang. Ako naman ay nagturo ng kasaysayan, binigyang diin ang halaga ng kanilang sariling kultura at pamana. Sa bawat oras na lumilipas, ramdam ko ang pagtutulungan namin ni Ernesto.
Ang aming mga boses ay tila musika sa pandinig ng mga bata. Ang bawat salita'y nagiging binhi ng kaalaman sa kanilang murang isipan. Sa kabila ng mga pagsubok, naroon ang pakiramdam na kami may ginagampanang mahalagang papel sa kanilang buhay. Sa gitna ng aming klase, napansin kong may isang batang tahimik sa isang sulok, si Maria. Isa siya sa mga estudyanteng madalas na hindi nagpaparamdam sa klase. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung may problema. Sa kanyang mga matay bakas ang pag-aalinlangan. Ngunit sa wakas ay sinabi niya ang kanyang alalahanin sa pagbabasa. Agad kong pinuntahan si Ernesto upang ipaalam ang sitwasyon ni Maria. Ernesto, mukhang kailangan ni Maria ng espesyal na tulong sa pagbabasa. Ano kaya ang maipapayo mo? Tanong ko. Nag-isip si Ernesto ng ilang sandali bago sumagot, baka kailangan natin siyang bigyan ng karagdagang oras pagkatapos ng klase. Maari ko rin siyang turuan ng sarili kong pamamaraan. Baka mas maging epektibo ito. Sumang-ayon ako sa kanyang suhestyon. Pagkatapos ng klase, lumapit kami kay Maria at inalok ang aming tulong. Sa simula'y nahihiya siya, ngunit ng kalaunan ay pumayag din. Ang mga susunod na linggo ay naging abala para sa aming dalawa, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natatanaw namin ang unti-unting pagbabago kay Maria. Ang kanyang mga mata'y nagliliwanag sa tuwing makakabasa siya ng tama, at ang kanyang nangiti ay tila nag-aalis ng pagod sa aming katawan. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi ni Ernesto, nagkaroon kami ng pagkakataon na pag-usapan ang aming mga pangarap para sa mga batang ito. Alam mo, Ernesto, wika ko, hindi ko akalain na ang pagtuturo sa liblib na lugar na ito ay magbibigay sa akin ng ganitong kasiyahan. Parang mas natututo pa ako kaysa sa mga bata. Ngumiti si Ernesto at tumango. Tama ka, Juan, ito ang tunay na diwa ng edukasyon. Ang bawat araw ay isang paglalakbay, hindi lamang para sa mga estudyante, kundi para sa atin din. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kaming naghahanap ng masisilungan. Sa ilalim ng isang maliit na kubo, habang kami nag-aantay na humupa ang ulan, napansin kong may isang bagay na bumabagabag kay Ernesto. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya ng may pag-aalinlangan. Juan, may isang bagay akong nais ipagtapat sa iyo. Wika ni Ernesto, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pag-aalala. Nagulat ako sa biglaang pagbabago ng tono ng kanyang pananalita. Ano iyon, Ernesto? Nag-atubili siya ng ilang sandali bago sumagot. May natuklasan akong lihim habang tinutulungan si Maria sa kanyang pagbabasa. Isang bagay na maaaring magbago sa lahat ng ating ginagawa. Nag-iwan ng katanungan sa aking isipan ang kanyang mga sinabi. Ano ang lihim na ito? Sa gitna ng ulan at ang aming paglalakbay, naramdaman ko ang pag-usbong ng bagong hamon sa aming mga plano. Ang gabi dumarating, ngunit ang mga tanong ay patuloy na bumabalot sa akin. Ano nga ba ang natuklasan ni Ernesto? Ang aming misyon sa pagtuturo sa liblib na lugar na ito ay tila nagiging masalimuot, ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan at dedikasyon ang magsisilbing tanglaw sa gitna ng kadiliman. Sa pag-uwi namin, ang ulan ay unti-unting humupa, ngunit ang misteryo ay nananatili at ang pag-asa ay patuloy na nag-aalab. Sa bawat hakbang, ang aming layunin ay nagiging mas malinaw. Ang pagbibigay ng kaalaman ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang paglalakbay tungo sa pagbabago. Ngunit ano nga ba ang lihim na ito na maaaring magbago sa aming landas? Ang kasagutan ay tila nasa dulo na ng aming mga paglalakbay.